Ngunit tiniis niya ang lahat ng sakit at hindi nagsalita ng kahit ano. Ang mga taong ito ay mabilis na lilinisin ang lugar at aalis na, nang biglang may narinig na pagkaluskos sa likod nila. Paglingon nila, nakita nila ang isang batang lalaki na nakatayo sa may pintuan, hindi gumagalaw. Agad niyang hinanap ang kanyang lolo gamit ang kanyang mga mata, ngunit ang anyo ng matandang lalaki ay lubhang nabago dahil sa pagkamatay nito, halos hindi na makilala. Napamura ang bata, tila may nabasag sa loob niya. Walang emosyon ang makikita sa kanyang mukha. Bumalik agad ang mga alaala ng kanyang kabataan, kung paano siya nakaupo noon sa tabi ng ilog, habang nilalapitan siya ng kanyang lolo at tinatanong kung iniisip na naman niya ang kanyang mga magulang. Malungkot na inamin ng bata na iniisip niya sila, pero hindi niya maalala ang kanilang mga mukha. Bahagyang tumawa ang lolo at sinabing walang masama doon dahil bata pa siya noon. Kinalong siya ng kanyang lolo at sinabing ikukwento kung ano ang mga magulang niya. Ang kanyang ama, si Master Sejong Wan, ay kilala bilang The Lonely Swordsman. Sikat na sikat ito sa Unan Castle. Naalala ng bata ang isang araw ng malakas na ulan, kung kailan tila umiiyak ang kalangitan. Nagtago sila ng kanyang lolo sa ilalim ng tulay upang hindi mabasa. Mahigpit siyang niyakap ng lolo, tinakpan ang katawan nito upang hindi siya mabasa at magkasakit. Naalala rin niya ang kanyang pagsasanay noong bata pa siya, kung paano siya natutong gumamit ng espada gamit ang isang stuffed animal. Naalala niya ang mga taglamig kung kailan ang mga lansangan ay sinasakop ng malalakas na pag-ulan ng nyebe. Sa ganitong malamig na gabi, nasa bahay sila at nag-aaral siya. Kailangan niyang matutunan ang bawat galaw at ang kahulugan nito upang magamit niya ito sa laban. Kapag natutunan na niya ang mga teknik na iyon, maaari na siyang makipaglaban sa mga kaaway. Patuloy siyang nag-aral ng mabuti at pinalakas ang katawan at isipan kahit gaano pa kahirap. Naalala niya ang mga panahong may sakit siya at kung paano siya inalagaan ng kanyang lolo. Naalala niya ang pagsasanay niya sa tubig, ang paghasa ng kanyang mga kasanayan, at ang kanilang paglalakad sa kagubatan habang nagkukwento ang kanyang lolo ng iba't ibang istorya. Naalala niya ang pagod sa kanyang mga pagsasanay, pati na rin ang kasiyahan tuwing tama ang kanyang ginagawa. Ang imahe ng kanyang lolo ay nagdulot ng maiinit na alaala. Naalala niya kung paano siya palaging binabati nito ng isang mainit na ngiti at tinatawag siyang "Young Sir." Ngunit ngayon, wala nang buhay ang mga mata ng kanyang lolo, walang laman. Hindi na muli siyang titingnan nito, ngingitian, o tatawagin bilang "Young Master." May tila nabasag sa loob ng bata. Tahimik niyang tinitigan ng kanyang lolo, walang anumang salita. Habang nagaganap ito, nalito ang mga lalaking nakasuot ng itim sa sitwasyon. Tumayo lamang ang bata sa harap ng kanyang lolo ng matagal. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo siya at inilapag ang espada sa tabi niya. Agad napansin ng mga kalaban na hindi niya tinitingnan ang kanyang espada, kaya't sinamantala nila ang pagkakataon. Ginamitan nila siya ng kanilang mga kagamitan upang hulihin. Agad silang natuwa dahil wala na ang espada ng bata at siya'y wala ng depensa. Dahil dito, nag-relax na ang lahat. Ngunit, inilabas nila ang kanilang mga sandata at itinuro ito sa direksyon ng batang tila nawalan na ng pag-asa, nakatunganga lamang, hindi gumagalaw. May panunuyan nilang sinabi na pasensya na dahil ganito ang nangyari. Pagkatapos, hiningi nila sa bata ang libro tungkol sa Art of Hovering Blade, ngunit wala ito sa kanya. Ipinaliwanag niya na sa tuwing natututunan niya ang isang bagong teknik, pinupunit niya ang pahina at kinakain ito. Nabigla ang mga kalaban sa kanyang sinabi at lalo nilang kinamuhian ang kanyang lolo dahil sa katalinuhan nito. Samantala, maingat na sinusuri ng isa sa mga mamamatay tao ang baluti ng espada. Ngunit siya ay nabigla at natakot nang mapagtanto niyang walang espada sa loob ng baluti. Agad siyang sumigaw upang babalaan ang kanyang mga kasamahan na may espada ang bata, ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis na galaw, pinatay ng bata ang lahat ng naroon. Natira na lamang ang isang mamamatay tao, isang taksil. Tahimik pa rin ang bata habang tumatalsik ang dugo sa paligid niya. Tumama ang dulo ng espada sa sahig at lumikha ng hindi kaaya-ayang tunog. Dumami pa ang mga loang dugo sa sahig. Ang natitirang mamamatay tao ay nanginginig sa takot. Hindi maunawaan ng bata kung bakit nila ginawa iyon. Mahina niyang sinabi na dapat ay tumulong sila sa kanya, na dapat ay nasa panig nila ang mga ito. Hindi niya maintindihan kung bakit sila naging malupit. Sinubukan ng taksil na kunin ang kanyang espada upang umatake, ngunit huli na rin ang lahat. Damaloy ang dugo mula sa kanya habang sinusubukan niyang makuha ang espada, naputol na ang kanyang binti.
Ang sakit ay napakalakas at hindi matiis. Ang bata ay walang pakiramdam habang ginawa ito. Walang pakialam, itinuro niya ang matalas na espada sa direksyon ng mamamatay tao. Ang biktima ay nagmumukhang kaawa-awa. Umupo ito at nanginginig sa takot habang ang bata ay desperado. Tila nawasak na ang kanyang buhay bago pa ang pag-atake sa White Fan Clan. Ang Shinyo ay nakagawa ng mga kaaway tulad ng Paradise Bush Brotherhood. Sinabi ng Brotherhood na ginawa nila ang lahat upang matulungan siyang hanapin at wasakin ang mga kaaway ng kanyang ama. Ngunit ngayon, ang tanging mahalaga sa bata ay malaman kung alin sa mga sinasabi nila ang totoo. May katotohanan ba sa mga sinabi nila? Totoo bang kaaway niya ang matandang monghe at ang iba pang mga napatay niya? At ang Shinyo ba ay tunay na kaaway ng Paradise Bush Brotherhood? Ang lalaki ay tahimik at hirap ng huminga dahil sa sakit. Nakatingala ang bata, naglalabas ng nakakakilabot na presensya. Alam ng taksil na papatayin siya ng bata anuman ang sabihin niya. Dahan-daang lumapit ang bata, hawak ang espada, at nangako na papatawarin siya kung magsasabi siya ng totoo. Nanginginig ang taksil sa takot at sakit, hindi naniniwala sa pangako ng bata, iniisip na dinadaya lang siya. Sa huli, inamin ng taksil na si Sojong-wan, ang ikalimang pinuno ng White Fan Clan, ay walang anak. Sa narinig, natigilan ang bata, tumitig ng malalim sa taksil, pilit inaalam kung totoo ang sinabi nito. Parang tumigil ang puso niya sa sandaling yun. Ang isang butil ng katotohanan ay naging dahilan para mawala ng saysay ang iba pang tanong. Kung hindi siya naniniwala, maaari siyang pumunta sa bayan ng White Fans upang alamin ang impormasyon. Habang iniisip niya ang lahat ng impormasyong natanggap, napagtanto niyang napakabulag niya noon. Sinabi ng taksil na ipapaliwanag niya ang lahat. Si Perka, ayon sa kanya, ay niloko. Ang monghe mula sa Yellow Dragon Temple ay hindi kailanman naging mamamatay tao. Sa katunayan, kilala ang monghe sa kanyang kabutihan at tinawag na living embodiment of Buddha. Nagkaroon lamang siya ng sagabal sa ibang tao kaya siya pinapatay. Ang mga utak na armas na ginamit sa pagpatay ay brainwash lamang. Ang impormasyong ito ay nagpalamig ng dugo ng bata. Ang parehong bagay ay totoo para sa iba pang mga napatay niya, hindi sila tunay na mamamatay tao ng White Fan Clan. Biglang naramdaman ng taksil ang kakaiba. Nang tumingala siya, halos mamatay siya sa takot nang makita ang mabangis na mukha ng bata. Sa isang iglap, tumalsik ang dugo, pinutol ng bata ang kamay ng taksil. Nagkikisay ito sa sakit. Sinubukan ng taksil na tumakas, ngunit walang kwenta ang kanyang pagsubok. Habang umiiyak siya, inamin niyang hindi niya inaasahan na tutuperan ng bata ang pangako nito. Ngunit lumalabas na hindi naniniwala ang bata sa kanyang mga sinabi. Sigaw ng taksil na maaari niyang patunayan ang lahat. Ang kanyang mga salita ay purong katotohanan, at ang pagtanggi sa katotohanan ay hindi magbabago dito. Sa huli, sumang-ayon ang bata na tuparin ang kanyang pangako. Ngunit bago yun, gusto niyang marinig ang sagot sa huling tanong, nasaan ang punong himpilan ng Brotherhood of Paradise Bushes? Pagkarinig sa tanong na ito, ang lalaki ay huminto sa paghinga at napahigpit ang katawan. Matindi siyang umubo at napangiwi sa sakit, ngunit ayaw niyang ibunyag ang lokasyon at hiningi na patayin na lamang siya agad. Sa ganitong kalagayan, tumingin pababa ang lalaki sa kanyang biktima. Nagbabala siya na magmamakaawa itong mamatay at titigil lamang siya kapag nalaman ang sagot sa kanyang tanong. Nanigas ang dugo sa kanyang mga ugat sa takot. May masamang pakiramdam ako sa kung ano ang mangyayari sa susunod. Sa pagitan ng dalawang bato, mayroong isang malawak na bangin na puno ng makapal na ulap. Sa isa sa mga bato ay may istruktura. Dalawang anino ang makikita sa gusaling ito na tila nagmamasid sa paligid. Bigla nilang napansin ang isang bagay, isang flares. Isang senyales na bumalik na sila. Ilang segundo lang pagkatapos, ang rocket ay umangat sa langit, sumabog, at nagbigay ng maliwanag na liwanag. Inakala ng mga gwardya na ito ang ikalimang squad ng mga parusa kaya iniutos nilang iangat ang tulay. Pagkatapos ng ilang minuto, unti-unting umangat ang tulay kasabay ng malakas na kalansing upang papasukin sila sa punong himpilan. Nang tuluyan ng umangat ang tulay, nakita ang isang silweta na lumalabas mula sa ulap. Lumabas na ang lalaking yun, suot ang maskara ng kanilang kapatiran na punong-puno ng dugo, ngunit hindi sa kanya ang dugo. Dumating na ang panahon ng paghihiganti. Nakapasok ang lalaki sa kanilang punong himpilan. Sa lupa ay puno ng mga patay na katawan. Ang paligid ay nagkalat at nawasak ng kanyang makapangyarihang espada. Mahirap paniwalaan na nagawa ito ng iisang tao lamang.
Ang mga bangkay ay nagkalat sa bawat hakbang. Sa loob ng silid, lalo pa itong nakakapangilabot. Wala kang makikitang espasyo na walang marka ng karahasan. Ang mga pasilyo ay puno ng mga bangkay at sa isang nakasaraang silid ay naamoy ang matalas na bakal mula sa dugo. Sa bawat sulok, makikita ang kalupitan. Parang hindi tao ang dumalaw dito, kundi isang mabangis na hayop na walang awa sa lahat. Ang mga malalakas na sigaw ay narinig kasunod ang pagkalat ng dugo. Mabilis linisin ng lalaki ang kanyang daan, tila wala nang makakapigil sa kanya. Sa mga pader ay may malalaking gasgas na parang mula sa mga kuko, ngunit gawa lahat ito ng espada. Humihingal ang bata habang kinukubli ang kanyang galit sa paghihiganti. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang pumatay. Samantala, isang matipunong lalaki na may pulang maskara sa mukha ang nakaupo sa isang silid. Tahimik siyang nakaupo, nagtataka kung paano nakapasok ang halimaw na ito sa kanilang punong himpilan ng mag-isa. Sa ganitong oras, naglalakad ang bata sa isa sa mga pasilyo at napadaan sa isang silid kung saan nagtatago ang ilang tao. Ang lahat ay napahigpit ng hawak sa kanilang mga armas, handang lumaban anumang oras. Walang gumagalaw, ang silid ay punong-puno ng katahimikan. Habang naglalakad ang lalaki, lahat ng nakakita sa kanyang silweta ay napuno ng takot. Ang leader nila na nakasuot ng pulang maskara ay halatang natakot din ngunit iniutos sa kanyang mga tauhan na salakayin siya. Sa kabila nito, hindi pa sila nakakaangat ng armas ay naputol na sila ng lalaki. Walang nakakaintindi sa bilis ng pangyayari, ang dugo ay nagkalat sa paligid. Lahat ng naroon ay napaslang ng lalaki. Kahit ang leader sa pulang kasuutan ay sugatan, may malalim na hiwa sa kanyang kamay. Ang lahat ay nangyari nang hindi man lamang nabuksan ang pinto, lahat sila ay nagupo sa isang iglap. Pagkatapos, nawala na rin ang pinto ng silid pati ang mga buhay na tao. Lahat ay nakahandusay sa sahig. Mabagal na lumapit ang itimang buhok na lalaki sa kanilang leader. Ang lalaki na nakasuot ng pulang maskara ay humihingal ng malalim, parang nakaharap na siya mismo sa kamatayan. Sa kanyang mga mata, ang batang lalaki ay mukhang napaka-majestic habang papalapit. Napagtanto niya na isa siyang malaking hanggal para isipin na ang lalaking ito ay tulad lang ng iba pang mga lihim na armas. Dahil ang lalaking ito ay hindi karaniwang tao, isa itong tunay na halimaw, isang obra maestra, ang pinakamahusay na nilikha niya. Tila tanggap na ng lalaki ang kanyang kamatayan dahil ngayon ay wala na siyang pakialam. Sinabi niya na lahat ng kanilang aksyon ay inaprubahan ng matandang lolo nila at may plano silang tapusin ang lahat kung sakaling matalo. Kaya kung may problema ang batang lalaki, dapat niyang harapin ang kanyang lolo, hindi sila. Tahimik lang ang bata at tumingin sa kanyang mga mata gamit ang isang nakamamatay na tingin. Ang matipunong lalaki ay hirap na hirap huminga. Hindi naniniwala ang bata sa kanyang sinasabi dahil ipinadala niya ang kanyang mga tauhan para patayin ang lolo, at ngayon ay sinasabi niyang ganoon. Malaking pagkakamali ng lalaki na isipin niyang makakakuha siya ng awa sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Lalo lang siyang nagalit at mas mabuti pa sigurong nakiusap na lang siya ng awa. Nagulat ang lalaki nang malaman na patay na ang lolo. Mukhang hindi niya alam yon. Ilang segundo lamang ang lumipas at napagtanto niya kung bakit nagawa ng bata ang lahat ng karumal-dumal na bagay na ito. Naiintindihan niya na ang lolo ang nagpasya na ayusin ang lahat. Napagtanto ng lalaki na ang ikalimang grupo ng mga taga-parusa ay kakampi ng lolo, marahil ay binayaran o tinakat sila. Patuloy pa rin ang batang lalaki sa pagtingin sa kanya nang may matinding galit. Hindi makapaniwala ang lalaki na patay na ang lolo. Sinabi niyang bumalik ang bata at tingnan kung talagang ang lolo niya ang naruroon. Ganap na nalito ang lalaki, hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan at ano ang gagawin. Lahat ng tao sa paligid niya ay nagsisinungaling. Pati sa araw na ito, ginamit lang siya. Niloko na naman siya at naniwala siyang muli. Patuloy ang lalaki sa pagsasabing huwag mag-alala ang bata sa nangyayari dito. Mas dapat niyang pagtuunan ng pansin ang katotohanan na niloko siya ng matandang lolo na kasama niya buong buhay. Ngunit ayaw makinig ng batang lalaki at hinati ang ulo ng lalaki sa kalahati sa isang iglap. Ginawa niya ito ng mabilis at walang panghihinayang. Matapos isagawa ang paghihiganti, umalis ang bata. Bumalik siya sa kubo ng kanyang lolo kung saan sila nakatira. Lumapit siya sa maliit na bahay na walang pinto. Pumasok siya at nakita niyang malinis na ang lahat. Walang katawan dito, pati na ang katawan ng kanyang lolo. Mura niya ang sino mang gumawa nito. Malinaw niyang natatandaan na ang bangkay ng kanyang lolo ay naroon sa tabi ng pader, ngunit ngayon ay nawala na ito ng walang bakas.
Ni isang patak ng dugo ay hindi natira. Natatandaan din niyang nagkalat ang mga bangkay ng kanyang mga kaaway sa sahig. Ngunit ngayon ay malinis na ang lahat, kumikinang pa nga. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, tila gusto nang tumalon mula sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Naisip niya, pinanaginipan ko lang ba ang lahat ng ito? Hindi ba totoo? Sino ang dapat paniwalaan? Lahat ng bagay ay tila naglaho sa kanyang paningin. Ang kanyang paghinga ay bumilis, ang puso niya ay parang sesabog. Nanghina siya at napaluhod, sumandal sa kanyang espada. Hindi na niya maunawaan ang nangyayari. Sa kanyang kawalan ng lakas at matinding stress, nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig. Isa ba itong masamang biro ng tadhana? Samantala, isang matandang monghe ang naglalakad, tila may iniisip na mahalaga. Hinimas niya ang kanyang balbas at napabulong, mukhang si Sejong Wan ay wala namang anak. Mabagal siyang naglalakad, tuloy-tuloy ang pag-iisip. Ngunit sa mga sandaling ito, may isang taong nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Nakapulupot ang mga kamay na parang binoculars. Ito ang batang lalaki. Binabantayan niya ang kanyang lolo upang protektahan ito sakaling may mangyari. Sa araw na ito, tila payapa naman ang lahat. Ngunit nagsisisi ang bata na hindi niya agad nahuli ang kanyang kaaway. Ngunit ngayon, kailangan niyang maghintay. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang batang lalaki sa tavern. Pagkapasok niya, napansin ng mga babae ang kanyang pagdating at nagulat. Ang ilan ay tumingin sa kanya na may interes. Hindi maintindihan ni Kangri kung ano ang nangyayari, habang ang mga babae ay tahimik na nagbubulungan tungkol sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, tinanong siya ng matandang babae kung may bumabagabag sa kanya nitong mga nakaraang araw. Napansin niyang parang naglalakad na kamatayan ang itsura ng bagong dating. Kita ang mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at mukhang hindi pa siya kumakain ng ilang araw. Nag-aalala ang mga babae para sa kanya at hiniling na huwag niyang sirain ang kanyang sarili. Parang kasing lungkot ni Kang Rong ngayon tulad noong unang araw na dumating siya sa kanila. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan, parang ang langit ay umiiyak, nagluluksa para sa kung sino. Ang malamig na mga patak ng ulan ay tumutulo mula sa bubong. Sa loob ng isang walang laman na silid, nag-iisa ang isang batang lalaking wasak ang damdamin. Tahimik ang paligid, tanging hangin lang ang umiihip. Wala siyang gana sa anumang bagay, ni huminga, ni mabuhay. Muling nagbalik sa kanyang alaala ang pagbisita niya sa isang pamayanan. Sinubukan niyang alamin ang katotohanan mula sa mga tao roon, ngunit lahat sila ay nagpilit na si Sejong Wan ay walang anak. Desperado na ang batang lalaki, tila nawalan na ng saysay ang kanyang buhay.